bakit mo ba ito ginagawa? Kinakabahang tanong niya. Because I want to. I want to make you mine, Bella. Pero mali ito. May nobya ka na at malapit ka ng ikasal. Kita naman niya ang frustration sa mukha nito. I don't know. Hindi ko na rin maintindihan ang sarili ko. Naguguluhang sabi ni Edward. Sir, nagugustuhan mo na ba ako? Lakas loob na tanong niya. Tila nagulat ito sa tanong niya. Bigla itong natigilan at hindi nakapagsalita. Dahil sa pananahimik nito ay nakuha na niya ang sagot. Akmang itutulak na niya ito nang bigla itong sumagot. I think so, Bella. Mahinang sabi nito. Kaagad silang nagkatitigan at dahan-dahang bumaba ang labi nito sa may labi niya. Marahan ang ginawa nitong paghalik. Pero habang tumatagal ay palalim na rin ito ng palalim. Binuhat siya nito para maiupo sa batuhan at dahan-dahang bumababa ang halik nito sa may leeg niya. Mabilis nitong natanggal ang bra na suot niya at parang gutom na bata na sabik sa gatas ng ina. Edward! Shh! Just be quiet, baby. At dinala nito ang isang daliri nito sa may labi niya. Dahan-dahan pang bumaba ang mga halik nito sa may pusod niya, pababa sa may puso niya at pababa pa sa pinakasentro ng pagkababae niya. Iginilid nito ang panting suot niya at mabilis na sinakop ng bibig ang pagkababae niya. Halos mapasigaw siya pero kinagat na lamang niya ang isang daliri nito na nasa may labi niya. Halos mawalan siya ng ulirat nang ipasok nito ang pinatigas nitong dila sa bukana ng pagkababae niya. Impit na daing niya habang kagat-kagat pa rin ang daliri nito. Mabilis naman itong tumayo at maayos na pinaghiwalay ang magkabilang hita niya at isinampay sa magkabila nitong bewang. Your body makes me feel so crazy, baby. Mahinang sabi ni Edward sa kanya. At dahan-dahang nararamdaman ang matigas na pagkalalaki niya sa naglalawa na niyang pagkababae. Hindi niya alintana ang lamig ng paligid dahil para siyang sinisilaban sa tindi ng init na nararamdaman. This will still feel a little pain but not as painful as the first time. Malambing na sabi nito habang hinahaplos ang pisngi niya. Nang ganap nitong maipasok ang pagkalalaki nito sa kanya, ay kaagad siyang napapikit. It feels so good to be inside you, baby. At dahan-dahan na itong gumalaw sa ibabaw niya. Agad naman siyang napayakap dito at napapikit. Edward! Mahinang tawag niya rito. Yes, baby. Moan my name. At mahigpit siya nitong niyakap na lalong nagpabao ng pagkalalaki nito sa pagkababae niya. Pero mahihinang ungo lang ang naisasagot niya. Come for me, baby. Mahinang ungol din ni Edward na nagpadagdag sa sensasyong nararamdaman niya. Nang malapit na siyang labasan, ay mabilis siya nitong hinalikan. At mas lalong binilisan ang ginagawa. Ilang sandali lang ay pareho na silang hinihingal ng ganap na makaraos. Nang mahimasmasan ay nagsimula ng magtubig ang magkabila niyang mga mata. Sa pagkakataong ito ay 2 beses na siyang bumigay rito at lalong bumaba ang tingin niya sa kanyang sarili. Baby, why are you crying? Alalang sabi ni Edward nang marinig nito ang mga hikbi niya. Pero hindi siya nagsalita. Patuloy lang siya sa pag-iyak at paghikbi. Shh! I'm here, okay? Aayusin ko ang lahat. At mahigpit siya nitong niyakap at hinalikan sa may noo. Nang makarinig ulit ng kaluskos, ay mabilis niyang naitulak si Edward at inayos ang sarili. Mabilis siyang bumaba sa may batuhan at nag-dive paalis. Hindi na siya nagawa pang pigilan ng lalaki. Nang makaahon sa tubig ay mabilis siyang nagbihis at naglakad. Pero nakakadalawang hakbang pa lamang siya ay nakasalubong na niya si Brian. Agad naman nanlaki ang mga mata niya, lalo na nang mapatingin ito sa may likuran niya at nakita si Edward sa may hindi kalayuan. Brian?
Kinakabahang sabi niya, "You don't need to explain. Come on, I'll help you. Para isipin nilang ako ang kasama mo." At inakay na siya nito at hinawakan sa may bewang. Nang makarating sa tent ay halos lasing na ang mga tao roon. Maging si Bianca ay parang nakapikit na rin. Pero ramdam niya ang mga titig sa kanya ni John. Dahil sa hiya ay mabilis na siyang tumalikod para makapasok sa tent at makapagbihis. Ni hindi na siya nakapagpasalamat pa kay Brian. "Diyos ko, ano na naman po ba itong nagawa ko? Patawarin niyo po sana ako sa pagiging marupok ko dahil alam kong hindi ito tama at ako rin ang magiging talo sa bandang huli." Mahinang daing niya nang ganap na makahiga. Kinabukasan ay maaga na silang nagligpit dahil ito na ang araw ng uwi nila. Ni hindi niya matignan ng maayos ang mga kasamahan niya, lalong-lalo na si Bianca. Ramdam niya ang mga titig sa kanya ni Edward. Ilang sandali lang ay nakarating na sila sa lugar kung saan nila iniwan ang van na sinasakyan nila. Pero nagulat sila nang bigla na lang nahimatay si Bianca. Mabilis naman itong binuhat ni Edward at dinala sa may van. Mabilis na rin silang sumakay. Ilang sandali lang ay nadala na rin nila ito sa ospital. Alam niyang wala siyang karapatang mag-alala dahil nagigilty siya dahil sa nangyari sa kanila ni Edward. Pero hindi niya maiwasan. Nagdesisyon si Edward na ihatid na lang si Bianca sa Maynila gamit ang ambulansya. Sila naman ay isa-isang hinatid ng van na sinasakyan nila. Nang silang dalawa na lang ni Brian ang natitira sa loob ng sasakyan, ay hindi niya ito matignan ng maayos. "You don't need to hide it from me. Alam ko na may namagitan sa inyo ni Edward." Seryosong sabi nito sa kanya. "Alam kong mali, Brian, pero hindi ko rin napigilan ang sarili ko." At mabilis na siyang napahagulgol. Ilang sandali lang ay mabilis siya nitong niyakap. "Shh, tahan na. Baka akala ng driver ay pinapaiyak pa kita." Ngisi nito sa kanya. "I will not judge you, Bella. Pero sana makapagdesisyon ka ng tama. I am always here. Alam mo kung saan mo ako tatawagan." Seryosong sabi nito na siyang ikinatango niya. Ilang minuto pa ay nakarating na rin sila sa mansyon. Nang makapasok sa kwarto ay kaagad siyang nahiga sa kama niya. Feeling niya ay pagod na pagod ang katawan niya. Bigla tuloy niyang naisip si Bianca. Ano kaya ang nangyari sa babae? Dala ng kapaguran ay mabilis siyang nakatulog. Magmula nang makauwi sila at mahimatay si Bianca ay 3 araw nang hindi umuwi si Edward at hindi pumapasok sa may opisina. Kaya nang gabing iyon ay nagulat siya nang makarinig ng ugong ng humintong sasakyan. Mabilis siyang nagpunta sa may sala para alamin kung si Edward nga ba iyong dumating. At halos mapangiti siya nang makita ang lalaking papasok ng bahay. Saglit itong natigilan nang makita siya, pero kaagad ding nakahulma. "Why are you still awake?" Seryosong tanong ni Edward. "Nag-alala ako sa iyo." Sa halip ay sagot niya. Kita niya nang bigla ulit itong matigilan at matulala sa sinabi niya. "Kumusta si Ma'am Bianca?" Kita niyang biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. "She's fine and resting. I'll just rest too." At mabilis na siya nitong nilampasan. Siya naman ay parang natigilan. Ganoon na lang ba talaga iyon? Niwala man lang itong sinabi sa kanya? Pero nang matauhan ay mabilis siyang napangiti ng mapait. Sino nga ba siya? Isa lang naman siya sa mga babaeng naikama ni Edward. Nagdaan pa ang 1 linggo pero naging malamig ang pakikitungo sa kanya ni Edward sa bahay man o sa opisina. Si John naman ay hindi rin nagpapakita sa kanya. Gusto niya itong kausapin. Gusto niya itong tanungin kung may problema ba ito. Pero alam niyang wala siyang karapatang manghimasok sa buhay nito. Araw iyon ng linggo at wala siyang pasok sa may opisina. Papunta siya sa may kusina nang makita si Edward na seryosong nakaupo sa isang couch habang nakayuko at magkahawak ang 2 mga kamay. "May problema ka ba?"
Hindi mapigilang tanong niya rito. Bella, please not now. Frustrated na sabi ni Edward sa kanya. Gusto ko lang naman malaman kung may problema ka ba. Parang ang laki kasi ng pagbaba. Can you just please leave me alone? Bigla ay sigaw nito at mabilis itong tumayo na siyang ikinagulat niya. Nag-alala lang. Then who the hell told you na mag-alala ka? Putol nito sa sasabihin niya. Agad naman nanlaki ang dalawang mata niya at mabilis na tumulo ang mga luha. Edward, are you expecting anything from me? Kunot noong tanong nito. Do you like me, Bella? Sa pagkakataong iyon ay pikit mata siyang sumagot. Oo, Edward. Gusto kita. Gustong gusto kita kahit na alam ko na may mahal ka ng iba. Hagulgol niya. Kita niyang naging malambot ang mukha nito pero kaagad din iyong napalitan. Do you still remembered my rule, Bella? Kaagad naman siyang natigilan pero kaagad ding nakahulma. Paano na yung nangyari sa atin? Wala na lang yun? Edward, you and I had sex twice at alam kong hindi lang yun wala lang. Sex is just nothing for me, Bella. That is why I am very much willing to pay you $1 million for your virginity, right? Malamig na sabi nito. Mabilis naman siyang nakalapit dito at malakas itong nasampal. Gago ka! Bakit mo ito ginagawa? Do you think na iiwanan ko si Bianca para lang sa'yo? Bella, you are nothing compared to her. Matigas na sabi nito. Mabilis niyang naikuyom ang dalawang palad sa galit. And from now on, your working contract with me is already forfeited. Pwede ka na magsimulang maghanap ng bago mong trabaho. At mabilis na siya nitong iniwanan. Dahan-dahan siyang napaupo sa may sahig habang umiiyak. Napakatanga niya. Sobrang tanga niya. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Mabilis siyang pumasok sa kwarto niya at nagsimulang iimpake ang mga damit niya. Masyado siyang nagpadala sa nararamdaman niya. Masyado niyang pinaasa ang sarili niya dahil lang sa may nangyari sa kanilang dalawa. Mabilis siyang lumabas ng kwarto niya at nang makarating sa may sala ay nakita niyang nakatayo roon si Edward at mukhang nag-aabang sa kanya. Akmang lalampasan na niya ito nang bigla nitong haklitin ang isang braso niya. Dahan-dahan naman siyang napatingin dito. Here, at mabilis na inilagay sa kamay niya ang isang puting sobre. Nanginginig ang mga kamay na tinignan niya iyon at dahan-dahang naglaglagan ang mga luha sa mga mata niya nang makita ang makapal na pera sa loob ng sobre. Mapait na napangiti siya rito. Hindi ko ipinagbibili ang katawan ko. Pero kung darating man ang araw na ipagbili ko ito, ipinapangako ko na hinding-hindi sa'yo. Ang kabayaran lang ng pinagtrabahuan ko ang kukuhanin ko. At mabilis siyang kumuha ng ilang peraso ng pera. Mabilis siyang tumalikod at naglakad paalis. Bit-bit ang mga gamit niya kasama ng puso niyang sugatan. Para siyang tanga habang umiiyak na naglalakad sa loob ng subdivision na iyon. Sa pagkakataong iyon ay talo na naman siya. Kitang-kita din niya nang biglang dumaan sa Edward, sakay-sakay ng kotse nito. Pero parang hindi sila magkakilala dahil nilampasan lang siya nito. At ni hindi tinapunan ni kunting tingin. Sa mga oras na yun ay isa lang ang nasisiguro niya. Pinaglaruan lamang siya nito at ginamit ang nararamdaman niya para mabilis nitong makuha ang katawan niya. Dahil ang babaeng kagaya niya ay hindi kailanman nababagay sa isang Edward Alcantara. Paano na ngayon si Bella? Saan na siya pupunta? Gayong wala naman siyang kamag-anak doon sa Manila. Abangan natin sa susunod na kabanata.